Hi and hello again to everyone. Happy morning, happy afternoon, and happy evening to all. At syempre po hindi makukumpleto ang diskusyong ito pag hindi ko po binati ng masigabong shoutout ang lahat ng ating mga kayayay, katropa at ka-59. At sa ngayon ang ating pagtutuon ng pansin o aralin ay tungkol sa pangkalatang kautosang pangsyam para sa mga security guard o mas kilala sa English na General Order Number 9. What if kung tatanungin nyo ko, kuya ano po ba ang GO number 9? Ito po, siyempre, ako na rin po ang sasagot, to call the superior officer in any case not covered by instructions. And after this, isusunod ko na rin po ang GO number 10 and GO number 11 para makompleto ko na po ang 11 General Orders in-depth explanation. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Umpisa na natin. Please welcome to my YouTube channel, Extreme FYI Vlogs. Kung sakaling bago at ngayon nyo palang nasusubaybayan ng aking channel, baka pwede naman po at sana po pag-click ang subscribe button at notification bell na nasa ilalim ng video ito para masundan nyo po ang mga bago, updated at press vlogs na aking gagawin. Salamat po! A few moments later. General Order Number 9 for security guard states, to call the superior officer in any case not covered by instructions. Ang pangkalahatang kautosang pansyam para sa mga security guard ay nagsasaad upang tawagan ang nakatataas na opisyal sa anumang kaso na hindi saklaw ng mga tagubilin. This order is essential for ensuring that security personnel have guidance and support in situations that fall outside their standard operating procedures. Here's a detailed breakdown. Ang kautosang ito ay mahalaga para matiyak na ang mga tauhan ng seguridad ay may gabay at suporta sa mga sitwasyong wala sa kanilang karaniwang mga pamamaraan sa pagpapatakbo. Narito ang isang detalyadong pagkasunod-sunod. Purpose of the order. Layunin ng kautusan. The main goal of this order is to empower security guards to seek assistance and clarification when they encounter situations that are not explicitly addressed in their training or instructions. This helps maintain a high standard of security and ensures that decisions are made with proper authority. Ang pangunahing layunin ng kautosang ito ay bigyan ng kapangyarihan ang mga security guard na humingi ng tulong at paglilinaw kapag nakatagpo sila ng mga sitwasyon na hindi tahas ang tinutugunan sa kanilang pagsasanay o mga tagubilin. Nakakatulong ito na mapanatili ang isang mataas na pamantayan ng seguridad at tinitiyak na ang mga desisyon ay ginawa ng may wastong autoridad. Responsibilities. Mga pangunahing pananagutan. Number 1. Identifying uncovered situations. Pang-una, pagkilala sa mga hindi sakop na sitwasyon. Guards must be able to recognize when an incident or situation arises that is not specifically addressed by their existing instructions or protocols. This requires critical thinking and situational awareness. Dapat na makilala ng mga bantay kung kailan lumitaw ang isang insidente o sitwasyon na hindi partikular na tinutugunan ng kanilang mga kasalukuyang tagubilin o protocol. Nangangailangan ito ng kritikal na pag-iisip at kamalayan sa sitwasyon. Number 2. Contacting superior officers. Pangalawa, nakikipag-ugnayan sa mga nakatataas na opisyal.
When faced with such situations, guards are required to promptly contact their superior officer. This could be done via radio, phone, or in-person communication, depending on the circumstances and urgency. Kapag naharap sa ganitong mga sitwasyon, ang mga gwardya ay kinakailangang makipag-ugnayan kaagad sa kanilang superior na opisyal. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng radyo, telepono o personal na komunikasyon, depende sa mga pangyayari at pagkaapurahan. Number 3. Providing relevant information. Pangatlo, pagbibigay ng kaugnay na impormasyon. When calling a superior, guards should provide clear and concise information about the situation, including what has occurred, any actions taken so far, and why they believe further guidance is necessary. Kapag tumatawag ng superior, ang mga gwardya ay dapat magbigay ng malinaw at maiksi na impormasyon tungkol sa sitwasyon, kasama ang nangyari, anumang aksyon na ginawa sa ngayon at kung bakit naniniwala silang kailangan ang karagdagang patnubay. Importance of the order. Kahalagahan ng kautusan. This order is important for several reasons. Ensuring proper protocol. By contacting a superior officer, guards can ensure that any actions taken are in line with company policies and procedures, reducing the risk of errors. Ang kautusan na ito ay mahalaga para sa ilang dahilan. Pagtitiyak ng wastong protocol. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa isang superior na opisyal, matitiyak ng mga gwardya na ang anumang mga aksyon na gagawin ay naaayon sa mga patakaran at pamamaraan ng kumpanya na binabawasan ang panganib ng mga pagkakamali. Accessing expertise. Superior officers often have more experience and authority, allowing them to make informed decisions that can effectively address complex or unexpected situations. Paglapit sa kadalubhasaan. Ang mga nakatataas na opisyal ay kadalasang mahigit na karanasan at autoridad na nagpapahintulot sa kanila na gumawa ng matalinong mga desisyon na maaaring epektibong matugunan ang komplikado o hindi inaasahang mga sitwasyon. Maintaining safety. In uncertain situations, seeking guidance can help protect the safety of the guard, the public, and property by ensuring that the right measures are taken. Pagpapanatili ng kaligtasan. Sa mga hindi tiyak na sitwasyon, ang paghingi ng patnubay ay makakatulong na protektahan ang kaligtasan ng bantay, publiko at ari-arian sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga tamang hakbang ay ginawa. Training and techniques. Pagsasanay at mga pamamaraan. To effectively comply with this order, security guards should receive training in decision-making skills, learning to assess situations quickly and determine when it is necessary to seek help. Upang epektibong makasunod sa kautusang ito, dapat ang mga security guard ay makatanggap ng pagsasanay sa mga kasanayan sa paggawa ng desisyon, pag-aaral upang mabilis na masuri ang mga sitwasyon at matukoy kung kinakailangan upang humingi ng tulong. Communication protocols. Understanding how to effectively communicate with superior officers, including what information to provide and how to convey urgency.
Mga protokol ng komunikasyon, pag-unawa sa kung paano epektibong makipag-usap sa mga nakatataas na opisyal, kabilang ang kung anong impormasyon ang ibibigay at kung paano ihatid ang pagkaapurahan. Understanding chain of command, familiarizing themselves with the organizational structure and knowing who to contact in various scenarios. Pag-unawa sa chain of command, pagpamilyar sa istruktura ng organisasyon at pag-alam kung sino ang dapat makipag-ugnayan sa iba't ibang mga sitwasyon. Now, let us discuss about the summary. Atin nang talakayin ang buod ng paksa. In summary, General Order Number 9 emphasizes the importance of calling a superior officer in any case not covered by instructions. By doing so, security guards ensure that they have the necessary support and guidance to handle unexpected situations effectively, maintaining security and safety within their areas of responsibility. Sa kabuuan, binibigyan diin ng pangkalahatang kautosang pansyam ang kahalagahan ng pagtawag sa isang nakatataas na opisyal sa anumang kaso na hindi saklaw ng mga tagubilin. Sa paggawa nito, tinitiyak ng mga security guard na mayroon silang kinakailangang suporta at patnubay upang epektibong pangasiwaan ang mga hindi inaasahang sitwasyon, pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan sa loob ng kanilang mga lugar ng responsibilidad. Okay, sa alright, dito na po nagtatapos ang ating paksa at aralin tungkol sa pangkalatang kautosang pansyam para sa mga security guard o mas kilala sa tawag na General Order Number 9. At sana naman po pakilike at pakishare ang video ito sa mga kakilala nating kayeye, katropa at ka-59. At abangan din po ninyo ang kasunod, siyempre ang General Order Number 10. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Papa Dudes, also known as Kuya Manong, na nagsasabing, ingat po kayong lahat, stay safe and healthy. God bless everyone. Bye-bye, babu.